Opo. Ang hirap kasi pag nawala ang nanay, di ba? Pag ang nanay ang nawala, ang hirap. Kaya mga kapatid, habang nakakasama natin ang Panginoon, ang Panginoon, ang ating mga mother, ayan po, tayo po ay hindi lang po appreciation, mahalin po natin. At totoo po ay lahat naman tayo ay lilisan. Ako po ay wala ng nanay. Kaya nakikinanay na lang ako sa marami. Okay. Kaya nga po, mabuti ang Panginoon. Ay, Sister Elmi, salamat sa mga nanay. Yan, nagpapalaki ng mga magulang ng mga anak na kahit matitigas ang ulo, ayan, pagtsatsaga, pag-alaga, pagluluto, paglalaba, ano pa ang ginagawa ng nanay? Pagsisermon. Natawa. Pero hindi pa ang mga nanay ay, totoo po yan, dapat po, ang mga nanay ay pakinggan natin. Tandaan nyo, meron pong pangako ang Panginoon. Sa Ephesians chapter 6, verse 2. Nakalagay pa ba yan? Verse 2 o verse 1? Tingnan po natin. Ephesians chapter 6. Okay, kasi po ngayon po ay pinagdidiwang nga po ang kananayan, ang araw ng mga kananayan o Mother's Day. Napakahalaga po kasi yon sa pamilya. Kahit po hindi sabihin na yung merong ngayon lang linggo na to, hindi po. Dapat talaga pagpahalagan po natin. Sabi nga po doon, verse 2, igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Although na marami pong mga nanay po na ngayon, mga batang nanay, hindi marunong, pero marami pa rin po. Kaya nakakatuwa po kasi meron ako nakikitang nanay na talagang totally nagtitiis. Nga po, talaga nagdidisiplina ang sarili para sa mga anak. Pero ngayon po ay, kung wala na po kayong mga magulang, iba walang mga magulang, tandaan po natin, ay sabi nga sa Bible, yung mga walang anak ay dadami ang anak, yung mga magulang, dadami ang mga magulang. Bakit po? Kasi tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, kaya po yung pong kabataan na babae o lalaki, ay yung pong mga katandaan natin o mga parents na babae, ay yun po ay mga nanay natin, mga nanay ninyo. Mga nanay ninyo, pwede po tayo makinanay. At bahagi po yun ang pagkatawag sa atin. Apo, bawat kababaihan, katandaang kababaihan, meron po tayong lahat ay purpose. Okay. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay about sa... Okay, nawala na ako dito. Noong nakaraan po ay yung step to grow into maturity o yung mahakbang tungo sa tunay na paggalago. So ngayon po ay about sa Holy Spirit. Ayan po. At gayon din po, bahagi po ito ng ating pinag-aralan. So ang makikita po natin ng ating pag-aralan ngayon sa 1 Juan. Sorry po. Juan lang po yon. Okay, Juan. Naisulat ko dito, 1 John. Juan 16. John 16. Opo, John 16 lang po. Hindi po 1 John. Okay. 16 verse 13 to 14. Okay. Ayan, kung nariyan na po kayo, babasahin ko po. Sabi dito, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Verse 14, paparangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipinapahayag niya sa inyo. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pwede po ba tayo yumuko at saglit tayo po'y manalangin? Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat sa araw na ito at patuloy ang dalangin po namin. Samahan mo kami. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po ang bawat isa sa amin ay basbasan mo, Panginoon. O Diyos Espiritu Santo, buksan mo po ang aming mga matang espiritual, ang aming mga tengang espiritual. Bayaan mo na kami makarinig. Makita ka po namin, O Diyos, at dalangin po namin, Ama, na maranasan po ng bawat isa ang tunay na paglago. At patuloy sa araw na ito, O Diyos, Lord,
kami po ay tulungan mo na matutuhan po namin, maunawaan po namin ang lahat ng bagay upang kami po ay magabayan, Panginoon, sa tunay na paglago at maging matatag kami sa buhay espiritual, lalo pa ngayon, Panginoon, na kami nakaharap na sa malapit ng pagparito ng aming Panginoong Hesus. Kaya Ama, ang dalahin ko po, gamitin mo lang po ako, O Diyos, at dalahin ko po, bigyan mo ako ng pusong malinis at kaisipan at malinis sa pananalita, O God. At ang dalahin ko po, ikaw po ay maparangalan, mataas sa pamagitan ng lahat ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Inaangkin po namin ang iyong pagpapala sa araw na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Actually, ngayon po ay May 12. Tama, May 12. Okay, napakatuloy ng araw. Kanina po ay nagbibis po kami mag-aanak. Tapos po ay maya-maya paglabas, sabi ko, labas na tayo. Mamaya, alas 8 na pala. Ang tuloy ng oras, hindi po ba? Parang hindi ka mainip. Para bang kulang ang panahon, di ba? Mamaya-maya, uwi na naman. Mamaya-maya, di ba? So, pero kung titingnan po natin sa takbo ng panahon ngayon, titingnan po natin, napakatuloy ng panahon. Pero sa tuloy ng panahon, ano kaya yung nagawa na natin? Ano na kaya na-accomplish natin, di ba? Meron po ba tayong na-achieve o meron po tayong nagawa? Matuloy po ang araw ngayon. Kahapon po ay umattend po ako ng meeting. So kasama si Sister Ermi, yung mga pastor po sa Matimbo. Kasama po ang MMC, na doon po yung aming presidente. At yung, so nakita-kita kami, sabi ko, nagulat sila eh. Sabi ko, bakit kayo naririto? Sabi ko sa kanila. So, ang kagandahan mga kapatid, nakakatuwa. Kasi nga po, ay puro kabataan na ang mga pastor ngayon. Ayan, halos dalawa lang kami ang senior nandoon, pastor. Kaya nga parang pag kami nagsasalita, lagi kami binibigyan ng pagkakataon magsalita. Bakit po? Sabi nga ng isang pastor, alam mo, pastor, kailangan namin yung mga karanasan nyo. Yung mga matututuhan namin sa sasabihin nyo, maging sa pagkakamali. Hindi ba siyempre, lahat naman tayo, hindi naman yung puro mabuti ikukwento natin. Spiritually, kaya nga po tayo pinadadanas ng Diyos sa maraming pagsubok, pagkakamali, para po tayo matuto. At never na isang tao ay umunlad, kahit naman po sa mga secular job o yung mga profession, bihira po yung mga naging manager na hindi dumaan sa hirap. Di ba? Marami po ang mga nag-own o nag-ari ng malalaking kumpanya na hindi dumaan sa mga pagsubok, mga problema. Kaya nga po, ang napakahalaga lang po ngayon sa buhay espiritual natin bilang Kristiyano, lahat po na mangyayari sa atin ay papatungo sa pagtatagumpay. Ayan, sabihin mo sa tabi mo, lahat ng mangyayari sa iyo ay patungo sa pagtatagumpay. Ayan. Kaya lang po, hindi mangyayari yan kung nakasarado ka. Nakasarado ang iyong puso. Kasi sa buhay espiritual, napakahalaga po yan. Kaya dito sa pag-aaral natin, ito po yung pinamangagatan natin na the guidance of the Holy Spirit, ang pag-akay o ang pagpatnubay ng Espiritu Santo. Ayan. The guidance of the Holy Spirit. Tandaan po natin na tayo po ngayon ay mananampalataya na sa mga tumanggap sa Panginoon, sa bawat isa sa atin, so kung hindi pa tayo tumatanggap. So ito po yung katibayan, ito po yung katotohanan, ito po yung patotoo. Opo. At kaibahan na sinasabi yung tungkol doon sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung pagiging tunay o hindi. Opo. Kasi po, ang pagiging tunay ay ito po ay pinatotohanan ng Banal na Espiritu Santo. Bawat tumanggap ng Banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay, sa pamamagitan ni Jesus Christ, nang siya ay pangaralan ng mabuting balita at tumanggap sa ating Panginoon, nagsisi ng kanyang kasalanan, at ang balik sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon, tatanggap siya ng Holy Spirit. So, iyon po ang katibayan. Kaya nga po, bilang Kristiyano, kapag tayo po ay walang karanasan tungkol sa Holy Spirit, magtanong po tayo. Hindi po yan ang katunayan ng tunay na Kristiyano. Kaya nga ang tunay na pananampalataya po, hindi po yung sinasabi o feeling lang o emotion na gandahan ka,
naniniwala ka sa salita ng Diyos, hindi yung naniniwala ka lang. Yung faith po kasi, ito yung pagkapasa ilalim mo sa isang kapangyarihan, pagsusuko ng buong buhay mo, yung saving faith na tinatawag daw na buong buhay mo, ipagkakatiwala mo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga po, ang gawain ng Holy Spirit ngayon po ay gag-guide tayo. Kaya nga po malaki ang pag-asa natin. Ngayon po, kung kaya lang po nakakagulo-gulo tayo, kasi nga po yung guidance sa Holy Spirit, marami po sa atin yung akay, yung patnubay ng Banal na Espiritu, nalalabanan natin. Bakit po? Kasi mahina kasi tayo. Iyon po. Kaya nga po, hindi po tayo po ay matagal na sa Panginoon, hindi batayan po yung matagal na sa Panginoon. Ilang taon ka na ba sa Panginoon? 20 years. Naku, wow, 20 years. Pero minsan, ikaw, ilang taon ka na? 2 taon lang. Pero kung minsan, ikukumpara mo yung buhay, doon po makikita. Sino ba ang tunay na, naging tunay na Kristiyano? Opo, na madali. Opo. Yung pong 2 taon na nagbago o yung 20 taon na hindi man nababago ang buhay. So mga kapatid, marami pong babala ang binibigay ng Bible sa atin. Kaya lang, totoo po, realidad, yun nga po ang sinasabi. Kaya pagka minsan tinanong isang kasamahan namin, pastor doon, Pastor, kamusta ng church mo? Pastor, isang pamilya ang malis. Akala niyo puro magaganda yung pinag-usapan namin. Hindi. Lahat ng problema sinasabi. Kasi hindi tayo pwede magtago. Kung isang kasi para bang, di ba, yung competition. Pastor, ilan ang membro mo? Ang membro ko, 100 na. Pero ang matin lang, 50. Di ba? Sabi lang ka di ba? Wag lang masabi na maliit siya, di ba? So, kaya nga po ay nakakatuwa. Kasi nga po, ang tunay na Kristiyano ay laging nagtatapat. Sabihin nga po natin, nagtatapat. Hindi siya nagtatago ng kanyang sarili. Kasi po, nasa guidance siya ng Holy Spirit. Ano man ang mangyari, ano man ang naranasan niya, pailalim siya sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Iyon po ang tunay na pagiging Kristiyano. Pero hindi ko po sinasabi, hindi kayo Kristiyano, hindi kayo ligtas. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung paglago. Pero kung hindi ka po tumatanggap sa Panginoong Hesus, wala kang Holy Spirit, so yun nga po, medyo problema. Kailangan bumalik ka kay Lord. Magsimula ka muna kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ba ay pinapasok mo na sa iyong puso bilang iyong Panginoon at ikapagligtas. Naintindihan ba na siya namatay sa iyo? Namatay siya sa krus para sa iyong kasalanan. Ayan po. So simple lang. Pero simple lang, kung hindi mo naman naunawa, hindi pa tinatanggap, hindi pa po yun ang katibayan. So kung tayo po ay baguhan, magpatuloy lang tayo. Huwag tayo mag-aalilangan. Kasi po ang pag-aalilangan ng marami, ligtas ka na ba? Inong mga baguhan, sabi nila, pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Kasi hindi pa siya sigurado. Kasi alam niya, nakakagawa pa siya ng kasalanan. Actually, kaya nga sinabi ng Diyos, biyaya Kagandahang loob. Tatanggapin mo si Jesus Christ sa iyong buhay, doon magsisimula, papasok sa iyong buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit, at doon po mababago ang iyong buhay. Mababago, hindi po yung bago ka agad. Hindi po. Dadaan ka sa proseso. Ang pagbabago po ng buhay, maaring 10 years bago ka mabago. Ako po, marami ko nakasamahan sa trabaho na naging pastor na po. Pero nung kasamahan ko sa trabaho yan, sabi niya, ako ay 5 taon nang ma-attend sa ganitong church, malaking church. Pero alam po ba niyo, kapag kami nagkakasama-sama, kapag siya po ay nabubuli o natutukso, nag-PPI siya. Tapos sabi ko, Brad, pinagsasabihan ko lagi yon. Ako po ay bago pang mananampalataya noon. Ang alam ko, 1 year pa lang ako noon. Pero alam po ba niyo, after mga 2 years pagsasama po namin, tapos po ito po ay naging pastor. Actually, napangasawa nga niya, isang missionary. At pag nakikita-kita kami, nagpapasalamat kami. Ako nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi marami akong natutuhan sa kanya. Una, hindi batayan na matagal ka sa pananampalataya para sabihin ikaw ay bago na. Di ba? Siya din nagpapasalamat sa akin sapagat sabi niya, alam mo, Bray, kasi maganda, kasi nababasa mo at naunawaan mo, ay ginagawa mo. Amen? So ito po yung naging narinig ko kahapon sa isang pastor ng malaking church. Ngayon ligtas ka na. Ano ngayon ang ginagawa mo? So ano yung purpose mo? Kaya ka naligtas. Di ba?
So, kung ikaw po ay guide ng Holy Spirit, maintindihan mo ako. Maintindihan mo ang lahat ng bagay. Kaya napakaganda po. Balik natin doon sa ating teksto. Andiyan ba yung English? So, pwede i-plus mo yung English. So, kinopya mo ba yung English noon? Yung version, TPT, yung The Passion Translation. Ayan. So, maganda po dito. Meron po akong babasahin dito. Sabi dito, okay, sabayan po niyo ako. Ayan. But when the truth-giving Spirit comes, He will unveil the reality of every truth within you. He won't speak on His own, but only what He hears from the Father. He will reveal prophetically to you what is to come. He will glorify me on the earth, for He will receive from me what is mine and reveal it to you. So, dito po doon sa translation na ito, sabi nga, pagdating ng Espiritu, yung nagtuturo ng katotohanan, sabi nga, yung aalisin niya yung talukbong, yung kurtina, o talukbong, o takip, yan po. At iapahig sa atin ang buong katotohanan. Kasi po marami pong mga bagay po na hindi pa natin naunawaan, kaya never na tayo po ay lumagay po doon sa isang bagay, napakarunong mo na. Ito po yung palatandaan ng isa pong tunay na lingkod ng Diyos, na kapag nakita po nyo, yung down to earth siya, pag nakita mo po. Kaya nakita ko, kaya po ako nabibless, kasi maraming kabataan, pastor ngayon, pagkausap mo sila, hindi po sila yung merong self-denial. Hindi po sila yung nag-aangkin na, ganda ng kasi pagkabataan kasi, hindi ba, parang alam natin, medyo mahangas. Kasi ang mga pastor nakaharap po kahapon 40 plus, ganun lang, 30 plus. Di ba? Ilan lang kaming senior. Kaya sikat kami. Actually, kasama namin si dating mayor. So, hindi siya nagbabago. Bata pa rin naman siya eh. Pastor ngayon siya, di ba? Tapos nagmamano. May nagmamanuhan nga niya ako eh. Hindi siya nagbabago kasi noong pa man, ginagawa niya, wala siyang pagbabago. Down to earth pa rin siya. Kasi sabi ko, purihin ng Panginoon. Ito po yung mga lingkod ng Diyos na napakaganda. Pero mga kapatid, hindi lang pastor ang lingkod ng Diyos. Tabi mo sa katabi mo, ayan, ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen? Tinawag tayo sa paglilingkod. Lahat tayo po. Hindi po kung may wala kang posisyon, hindi ka maglilingkod sa Diyos. Hindi ka po lingkod ng Diyos. Lingkod ka po. Dala mo ang pangalan niya. Dalang mo ang pangalan niya. At yung Holy Spirit na nasa pastor, nasa leader, nasa iyo rin po yun. Iisa lang ang Holy Spirit. At iisa ang ginawa ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga po yun. Maintindihan po natin na tayong po lahat ngayon ay dapat po pasailalim sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, kailangan po tayo ay mag-guide ng Holy Spirit. Una po ay papatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Yun po yung sinabi doon sa ating teksto kanina sa John chapter 16 verse 13. Okay, tingnan po niyo mabuti, mga kapatid. Papatnubayan tayo sa buong katotohanan. Mga kapatid, ang tinutukoy po dito yung pagkakilala sa mabuting balita. Pagkakilala sa ating Diyos. Gaano mo kakilala ang Diyos mo? Kapag kilala mo ang Diyos mo, doon po makikita kung sino ka sa harapan ng Diyos at kung sino kang lingkod ng Diyos. Kaya nga po, madalas tayo sumasablay. Tama? Lahat tayo sablay. Kasama po ako doon. Ayaw kong ituring na ako po'y ganap na. Pero mga kapatid, every time na ginagawa ko po ang isang bagay, na lalo kung ayon sa ministry, paglilingkod, lagi po akong humingi ng tawad. Kasi po, sa totoo lang, hindi po tayo pwedeng magtago sa ministry ng Holy Spirit. Ano po ang ministry ng Holy Spirit? Diba? Gabayan tayo. Diba? Samahan tayo. Turuan tayo. Ituwid tayo. Diba? Kaya nga, never na sabihin mo sa akin na, wala kang kasalanan. Kasalanan mo yan. Magtago ka ng kasalanan mo. Napakalaking kasalanan po sa banal na Espiritu Santo, yung pamumusong. Di ba? Pag
Di ba sinabi ni Jesus Christ, ang nagkasala sa anak ng tao ay patatawarin, pero pag nagkasala sa Holy Spirit ay hindi patatawarin. Paano yung pastor? Kasi ang salita niya, tandaan nyo, ang salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at Espiritu. Ang salita ng Diyos, ito ay makapangyarihan. Di ba? So, ito po ay galing sa Diyos, galing sa langit. Kaya nga mga kapatid, ngayon po, ito pa ay sinasama ng Holy Spirit. At yung pagtanggap mo sa iyong, kay Jesus Christ, nandiyan ang Holy Spirit. Saka every time na magbabasa ka ng Bible ngayon, di ka na mahihirapan na maintindihan ng Bible. Kasi nga po nandiyan ang Holy Spirit. Kaya nga po malaki po ang pagkakaiba ng tumanggap sa Panginoon at hindi tumanggap sa Panginoon. At marami pong hindi magkaintindihan kapag hindi po namumuhay sa Espiritu ang isang tao kaysa doon sa namumuhay sa Espiritu. Lagi pong may struggle yan. Kaya nga po, lahat po tayo ay minsan nadadaya. Nadadaya. Alin po? Unang-una, kasi sa ating sarili. Minsan pinahirati po natin na kasama natin ang Holy Spirit, pero hindi tayo hindi na yung patnubay niya, hindi natin pinagpapahalagahan. Parang kasama lang natin siya. Pag every time lang na tayo ay nandun na sa problema, nagkamali. Parang inaani na yung kanyang pagkakamali. Doon na nagkakaroon ng pagsisisi. Di ba? So, yun po ang realidad. Kaya nga natutuwa nga po ako. Itinuwid ako ng isang batang pastor eh. Sabi, pastor, tutuwid kita. Sabi ko, yun ang kailangan ko eh. Talaga namumuhay sa katotohanan kasi minsan nasabi ko sa kanya na kung pinagkatiwala sa akin na maliit lang, sabi niya, huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Tama nga naman, di ba? Huwag natin sabihin na, ganito lang ako, ito lang ako. Mahihirap lang ako. Hindi. Napakalawak ng biyaya ng Diyos. Napakalaki. Yung sinasabi yung milyon, sandali lang ang milyon, mga kapatid. Kaya lang hindi tayo, yung heart natin hindi maayos. Ang daming biyaya na binibigay ng Panginoon. Kaya kung minsan ang problema lang po sa atin, hindi tayo nagiging deserve. Hindi tayo nagiging karapat-dapat. Totoo yan, pastor. Sige, sisimulan ko na. Hindi ganon. Maging natural po tayo. Yung pagmamahal natin sa Diyos, totoo po. Naglilingkod tayo, totoo. Hindi tayo naglilingkod na may string attached. Na pag maglilingkod ako sa Diyos, basta ganito. Ganito gusto ko. Hindi. Maglingkod ka sa Diyos ng totoo. Amen? Kasi lingkod ka ng Diyos eh. Lingkod ka ng lahat. Maging mayaman, sabi nga ni Jesus Christ doon sa mga Panginoon. Sumunod kayo sa mga namamahala sa mga pinuno nyo. Kahit na sa mga mababagsik. Di ba? Kahit na sabi nga, igalang niyo mga nasa gobyerno. Sabi ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ, kung nagbabasa po kayo ng Bible, maunawaan niyo sinasabi ko. Yun po ibig sabihin. Nung panahon ni Jesus Christ, sabihin niya, pailalim kayo sa kapangyarihan. Di ba? Kahit mababagsik, kahit ito ay basta sama. Pero nyo, Lord, bakit ganun? Kahit masama, susunod kami. Hindi sa pag sinabi ikaw ay magnanakaw, ay susunod ka, hindi po. Abi sabihin yung kanilang pamamahala, kung namumuno po ay kurap o masamang manumumuno, dahil sila itinalaga ng Diyos sa ganung tungkulin, ang tungkulin natin hindi labanan siya. Ang tungkulin natin, sinabi sabay, panalangin nyo ang lahat ng namumuno, di ba? So, kaya nga po kung minsan nagkakamali tayo kasi nga po, nagkakasala tayo sa salita pa lang. Diba? Pipintasan natin yung mayor natin, yung kapitan natin, imbis na yung inuutos sa atin ang sabi ng Holy Spirit, ipag-pray nyo ang namumuno sa inyo. Minsan yung ganun po mga bagay ay hindi po natin napagtutunan ng pansin. Kasi nga po tayo, kung minsan nga po, pagdating sa gawain ay nga po, mas maganda raw po at pinagpipesta ngayon yung mga marites. Diba? Yung mahilig sa mga marites. Actually, yun po talaga yung kahinaan natin. Realidad po yan. Kaya, minsan pag pinag-usapan yan, akala ng iba ay pinatatamaan naman ako ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ, ni Pastor. Kagaya nung nakaraan na ating pinag-aralan, 1 Pedro chapter 2, kasi napakahalaga po ito, 1 Pedro chapter 2, verse 2. Ano po ang sabi doon?
O, simulan natin sa verse 1 para maalala niyo yung itinuro ko. Kaya nga, talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa salisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa inyong panampalataya tungo sa kaligtasan. Sa ibang salin po yan, lumago sa pananampalataya tungo sa kaligtasan. Yung sinabing talikuran, sa ibang salin niya na yung read. Yung sa English po, read, R-I-D. So, palayain, magulagpos, kung mawala ka na. Ayan po, kung mawala ka na doon sa ganong gawain. At pagkatapos, kumain ka ng salita ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit, sabi nga po doon sa Juan chapter 2 verse 20 to 27, ang sabi po dito, okay, ito po buksan natin. Pakita ko po sa inyo na ngayon po ay tinanggap natin ng Holy Spirit. Sabi po sa John 1 chapter 2 verse 20 to 27, 20 and 27, sorry po. Okay. Ang sabi po dito, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Ayan po. Sa verse 27, talong po natin sa bandang likod, sa bandang huli. Okay? Gayon pa man, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nanatili sa inyo, hindi na ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Dito po yung konteksto ay yung ibang katuruan tungkol sa kaligtasan o mabuting balita. Minsan po, wag po natin babaliwalain yung katotohanan ng mabuting balita. Kaya nga sabi, binigyan na kayo ng Holy Spirit. At ang tawag po dyan sa English sa ibang salin ay anointing. Ayan po. Anointing. Ano po ang ibig sabihin nun? Meron po tayo, pinalalakas tayo ng Diyos doon sa discernment spirit, yung pagdidiscern, para malaman natin yung tama at mali. Kaya mga kapatid, kung alam mo at nagbabasa ka ng Bible, hindi na pwedeng paulit-ulit turuan ka ng salvation. Kaya nga po, paulit-ulit natin tuturuan ang salvation kasi marami pa po. Hanggang ngayon, hindi po magsikin sa kanila. Pero ito po ang dapat natin gawin. Kaya nga sabi nga ng isang pastor, ulitin ko po, ngayon ligtas ka na, nalaman maligtas ka na, ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat mong gawin? So yung gatas na tinanggap mo, ipasa mo sa iba. Ano yung salita ng Diyos? Yung po ang tungkulin natin at tandaan po natin, ang buhay po natin na maiksi lamang. Yung magagawa po natin ay kaunti lamang. Opo. Actually, titingnan po nyo, sa loob ng isang araw, 24 hours, binibigay sa atin ng Diyos. Tingnan nyo, ilang oras ang naibigay mo kay Lord. Minsan pagkakain nga, magpe-pray ka, ilang minuto o segundo. Prayer. Pagising mo sa umaga, ilang minuto ka nag-pray? Pastor, 2 minuto. Nagbasa ka ng Bible. Hindi nga, nagmamadali ako, pastor nakalimutan ko pa yung Bible ko, kaya hindi ko, yung sinasabi mo, magbasa ako sa trabaho, hindi ako nakapagbasa. Pari may ganon. Maaari nagbasa ka sa trabaho mo, nagbasa ka ng Bible, nagbasa ka 5 minutes. 5 minuto. Ilang minuto na yun? 7, tapos, di ba? Tapos 2 seconds lang sa prayer, tapos panalangin, tapos dagdagan pa ng 2 seconds, 6 seconds lang sa panalangin, 3 beses ka kumakain. Maliban na lang kung nagmimerienda ka, nagpe-pray ka rin, di ba? O day lang yun, 2, 10. 10 seconds lang. Di ba? Titingnan po nyo, tapos 24 hours. Tapos yung, minsan, kung nagbasa man tayo, minsan nadadala tayo ng maraming bagay na iniisip natin, trabaho, busy tayo sa trabaho. Kaya kung titingnan po natin, madali po tayong madaya ng kaaway. Pag dumating ang problema, madaling pumutok. Emotionally, intellectually, diyan po nagkakaroon ng problema. Kasi po, hindi na po tayo mag-guide ng Holy Spirit. Kasi nga po, napakahina.
yung portion na pagharap natin sa Diyos. Yung portion ng oras mo, yung 24 hours, yung bahagi ng 24 hours. Tapos pagdating po sa church, hindi ba, ang pananambahan natin ay ilang oras lang. Kaya ang Sunday lang tayo mahaba, di ba? At minsan, pagkatapos ito, Mother's Day, nagkakamadali ngayon ng mga iba dahil may kanya-kanya, di ba? So, titinan nyo ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo niya sinusumbatan. Kaya ko lang ito tinutuo sa inyo kasi po, minsan po, yung guide ng Holy Spirit, nababaliwala natin. Tandaan po natin sa lahat, sa kasiyahan, sa pagtatagumpay, sa kahirapan, hindi tayo nalayuan ng Diyos. Actually, sinabi nga ng Hebrew 13, verse 5, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Diba? Nagsimula yun nung ikaw tumanggap kay Jesus Christ, kasama ang Holy Spirit. Kaya hindi kayo kailangan, sabi nga, hindi na kayo kailangan turuan pa ng iba. Alin po, inong maling katuruan. Madali po natin ma-discern yung tama at mali. Ito yung tunay na kaligtasan. Hindi na kailangan yung, eto, mananampalataya ka, pero magbigay ka ng magbigay ka ng alagaan mo, lagi ka magbigay ng pera sa church. Hindi po. Manapa yung pagbibigay sa church, ito po ay tinuturo para din sa iyo. Kasi po, pag nagbibigay ka sa church, sa gawain ng giving, o yung tithes and offering, pagtulong, yan po may pangako. Hindi mga sa kawikaan nga, ang bukas ng palad sa pagtulong ay yayaman. Pero yung tikom, ang kamay, sa pagtulong, sa kapwa, ay maghihirap. Pero gusto natin yumaman. Di ba? Yumaman. May sa gawain ng Panginoon. So, kaya nga po, mahirap magturo. Kasi nga po, pag sinabi mo, ganito, kailangan, ganito. Ay sabihin, si pastor, puro pera. Hindi po. Kaya kumisa, ayoko magturo. Nagganon eh. Pero mga kapatid, pero dapat, si Apostol Pablo nagturo yan eh. Sabi niya, kahit siya, tumatanggap ako ngayon ng kaloob nyo. Pero totoo, mahabang panahon ng trabaho ko, hindi ako maasa sa iglesia. Pero ngayon, tinatanggap ko. Anong layo ni Pablo? Para kayo pagpalain. Amen? Anong purpose mo? Kaya mo ginagawa ang isang bagay. Hindi para pang sarili lamang, para palakpakan ka. So hindi po yun ang gawain ng Holy Spirit. Kaya po, tandaan nyo, hindi kayo kailangan turuan pa. Sa 2 Timoteo chapter 3, verse 16, tingnan po nyo, 2 Timoteo chapter 3, verse 16, tingnan po nyo mabuti. Okay, ay napakahalaga po. Paulit-ulit at ito ay makabisan natin. 3:16, ang sabi, ang lahat ng kasulatan, ang lahat ng salita sa Bible ay kinasihan, sinamahan, hiningahan ng Holy Spirit, ng Diyos, at pakipakinabang, makakagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan. Ibig sabihin, may kamalian. Sa pagsabay sa kamalian, may totoo, may mali, may tama. Sa mga pagtutuwid, sa likong gawain, merong gawain, may pamumuhay na hindi tama. Gawa lang yan ng laman at hindi ng espiritu. Opo. Kaya nga po napakahalaga yung pagsabay sa kamalian, sa pagtutuwid sa malikong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, sa kabanalan, yung katwiran. Katwiran na dahil tayo pinabalansala ng Diyos, kaya kailangan po tayo mamuhay ayon sa mga pinabalansala ng Diyos. Ang pinabalansala ng Diyos ay may Holy Spirit. At sabi nga ng 1 John chapter 3 verse 9, tayo tinuturing na anak ng Diyos. At sabi, ang tinuturing ng anak ng Diyos ay hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nanatili sa Kanya ang binhi ng Holy Spirit, ng bagong buhay. Tinanggap natin. Kaya nga ang kailangan ng tungkulin po natin ngayon ay yung pagtanggol natin ng ating pananampalataya. Natingnan po natin ang mali. Kapag tayo umayo sa mundong ito, hindi po nila makikita ang kaibahan. Kaya nga sa pangangaral, ako po, hindi ako nahihiya. Sinasabi ko, kapatid, hindi kita kilala, pero masasabi ko sa iyo, kung ikaw ay namuhay ayon sa laman, laban nga sa kalooban ng Diyos. Ang kailangan mo manumbalik sa Diyos. Si Jesus kasi namatay sa iyo. Meron ako pinagparinig ng may sakit. After 1 month na Bible study, nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, Brad, ngayon naunawaan ko na po ang pag-ibig ng Diyos sa akin.
hindi na ako natatakot mamatay. After 1 month, namatay po siya. Dahil may cancer na po siya. Bedridden na po. Binigyan pa siya ng pagkakataon na makapakinig ng 4 times lang po yon. Kasi isang buwan, isang beses lang pupunta sa kanila. Isang buwan, isang linggo. Ilang linggo, isang buwan. Apat na beses lang. Ang Bible study, pero naunawaan niya. Bakit po? Kasi hindi naman yung kapangyarihan ko eh. Hindi nakatutok ang Holy Spirit sa nagtuturo. Ay nakatutok siya doon sa ipinapangaral kay Jesus Christ. Makikita po niyo mamaya yan. Kaya napakahalaga po yan. Pangalawa, papatnubayan tayo sa maayos na pamumuhay. We will guide you into a better living. A better living, hindi bitter living. Yung mapait na buhay. Ano ba yung mapait na buhay? Pagdating sa bahay, puro singhalan. Ano ba yung singhalan? Sigawan, sisihan. Diba? Ano pa po? Hindi makasundo. Alam nyo, bilang Kristiyano, sabihin ko sa inyo, kaya nga sabi, tayo po ay tumulad kay Jesus Christ. Kaya nga yung ating patotoo po, yan po ang magiging sanhi. Sa mga parents po, alam niyo ang sabi sa Bible, kayo ikaw mga babae, mga asawang babae, kahit hindi kayo magsalita, maakay nyo ang inyong mga mahal sa buhay na lalaki, asawang lalaki, sa pananampalataya. Makita lang sa inyo ang isang buhay na binago ng Diyos. Amen? Nakasulat yan sa Bible. Gusto nyo basahin ko po. Okay, wala naman dyan nakasulat. Pero tingnan natin, para makapasa po natin. 2 Pedro, okay. Para po sa mga nanay ito, babala po sa atin mga nanay. Baka po meron tayong mahal sa buhay, hindi pa natin maakay sa Panginoon. Bakit po? Baka hindi nakikita sa atin ang pagiging Kristiyano. Okay. Ayan, sorry po. Okay. So, dito po, sa 1 Pedro chapter 3. Ayan. Tingnan po nyo. Basahin ko po sa inyo. Kayo namang mga babae, pasako kayo sa inyo inyong mga asawa. Gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magagandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat na makita nila ang inyong mga ka-Diyos at malinis na pamumuhay. Amen? So, sino makagawa nito? Hindi mo pipilitin. Sa patnubay lang ng Holy Spirit. At ang patnubay ng Holy Spirit, magmumubo ang Holy Spirit kung ikaw ay nagbabasa ng Bible. Katulad ng sanggol, ikaw ay nananabik sa salita ng Diyos. Amen? Nag-ooperate po ang Holy Spirit sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po, ulitin ko, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa sa maraming bagay. Kasi po, hindi naiintindihan. Sabi niya, Pastor, ako tama. Totoo yung tama ka. Pero sabi ng Bible, tama ka at mali. Ang sabi ng Bible, magpatawad ka. Hello? Di ba? Kung minsan nahihirapan tayo magpatawad, nahihirapan tayo yung tanggapin ng kapatid. Kung natiso tayo. At minsan, sa ating sinasabi, hindi natin naiisip na kung tama ba sinasabi natin. Kasi nga, dala ng emosyon. Di ba? Di ba pag tayo nagalit, pag tayo nagalit, iba yung lumalabas, di ba? Ganito ka eh, di ba? Tama. O, lalo sa bahay. Sa bahay walang kontrol eh, di ba? Yung sa mag-asawa, real na dyan. Pagdating sa bahay, pag nagkamali, direkta agad, ano ka ba? Di ba? Pero pag may dumating na tao, nakangiti na, di ba? Ano ka ba? Pero lumalamig, di ba? Kasi may ibang tao. Yan ang realidad. Sa magkakapatid, ganyan din, di ba? Pero pagdating sa chapel, medyo ano lang. Hoy, bro, may ganun-ganun pa, di ba? Pero sa bahay, ano ka ba? Kanina, ganun ka, di ba? Bisa meron ganyan, di ba? So, yan ang realidad. Pero pag-aralan po natin, kung tayo po ay lead ng Holy Spirit, kung tayo po ay ginapatnubayan ng Holy Spirit, maraming bagay ka matututuhan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya po sa aming mga pastor, marami po, nagpe-fail kami. Nakikita ko yung pagkakamali. Kasi kung minsan, di ba? Kaya lang, nakikita ko rin yung pagbabago. Bakit kanyo? Kasi po, sa aking sarili,
Kasi nung araw kasi, totoo po, hindi lang nung araw, kahit nung naging Kristiyano ko, for 39 years na ako sa Panginoon, marami kong natutunan. Hanggang ngayon, tinuturuan ako ng Diyos. Kaya nga, pag ikaw ay tumigil na maturuan ng Holy Spirit, ng salita ng Diyos, hindi ka mababago, hindi ka magtatagumpay. Bakit? Kasi modern technology ngayon, hindi ko na alam yung mga term na ngayon, di ba? Yung salita ng mga kabataan ngayon, hindi mo na alam eh. Tapos pag may sinabi kabataan ngayon, hindi mo na maintindihan, di ba? Hindi mo na maintindihan eh. Kasi nga, dala ng feeling, dala ng emotion, hindi mo maintindihan kung ano. Pero ako, basta ako sa Word of God. Ano man ang mangyari? Kasi sa tanda ko na to, sabi ko nga po, matanda na ako. Dadayain ko ba ang aking sarili? Hindi ba sabi sa Santiago, kung nagbabasa kayo ng Biblia, Santiago chapter 1 verse 22, kung nagbabasa kayo ng Biblia, pinakikinggan nyo ito at hindi nyo sinasagawa, dinadayain nyo yung sarili. Di ba? Ba't ko sadayain ko pa sarili ko? Man na pag ganito, pag hindi ko nagawa, humingi ako ng tawad. Kasi ayokong dayain ang sarili ko. Sabihin ko, hindi ako nagkamali. Tama? So, yun po ang patnubay ng Holy Spirit. So, never po na tayo magtago sa Holy Spirit. Sasabihin po lang, gagawin po lang, alam na ng Holy Spirit. Tama. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang daming pangako sa Biblia. Mapayapang buhay, pamumuhay, kasaganaan sa lahat ng bagay, idadagdag sa iyo, idadagdag sa iyo. Ano man pangarap mo? Amen? Kaya nga sabi ko, uwi kami ng probinsya ni Sister Elmi. Tapos tumawag ngayon yung kamag-anak niya. Kasi may lote pala sila doon. Akala mo, laki na. Maliit lang. Elmi, pumunta nga dito. Yung party mo, babayaran ko na lang. Ay, kala nila, napakadali lang ganun. Hindi po, kala nyo mayaman Sister Elmi, malaki ang lupa. Hindi po, maliit lang. 40 square meter lang yata. Pero, kaya ako nabuo ang loob ko. Kasi po, meron pong biyaya ang Diyos. Biyaya po yun na kumisan po ay yung pong pangarap po natin ay natutupad. Kahit po parang imposible. Ganyan po yung faith. Yung extraordinary nangyayari po. True faith sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Kasi yung Holy Spirit, nag-move yan. Pag nag-move ang Holy Spirit, mayroong miracle. Kaya po yung may mga sakit, kaya hindi gumagaling iba, meron pong pag-aalilangan pa, o meron pong inahantay pa ang Diyos. Kaya ako po, doon ako nasasabi, kanina po natin ko merong miyak. Ano po, yun po yung napakasarap, na pag ikaw ay nag-worship, nahihipo ka. Nag-move ang Holy Spirit. Kaya lang, hindi ko po alam kasi maraming move ang Holy Spirit. Merong gift of word of knowledge, word of wisdom. Meron po ganyan. Tapos meron po iba yung pag-convict ng Holy Spirit. Kasi merong kasalanan sa kanyang puso. Kaya nandoon yung kanyang kinukumbik ka ng Holy Spirit. Kaya kung minsan naiyak ka, naranasan ko po yan. Na ako po ay nakikinig madalas ko po naranasan yan dito po nung ako po ay nasa Mother Church natin sa Tabang. Nanampalataya, ako po ay nagpipreach si Pastor, Pastor Ruben po ay naabot po ng 1 hour. Sa loob ng 1 hour, iyak ako ng iyak, hindi maputol yung aking luha. Kaya pagbaba ni Pastor, hindi na ako makadilat, sandali lang po, pag-pray niyo ako. Minsan yung pagkanambahan, nakapolo po ako, talagang basang-basa ako sa katatalon. Hindi ko mapigil. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung patnubay ng Holy Spirit. Yung patnubayan tayo ng Holy Spirit sa maayos sa pamumuhay. Galatians chapter 5 verse 16. Ito po yung ating teksto. Paulit-ulit ko pong pinaalala sa inyo. Galatians chapter 5 verse 16. Ayan po. Ano po ang sabi? Okay. Ay Galatians chapter 5 verse 16. Ano po ang sabi? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbigyan ang pagnanasa ng laman. So, ang kapangyarihan po ng Holy Spirit, yung buong detalye kung pa tayo mamumuhay, ay tutulungan tayo, papatnubayan tayo. Kailangan lang gawin natin, yung patnubay niya, ipamuhay natin. Magpailalim po tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Isuko natin ang ating buhay, hindi yung sarili mo. Okay, napakalaga po yan. Galatians chapter 5,
verse 19 to 21. Dito po sinabi po yung pita ng laman. Kaya nga napakahalaga po, nakaintindihan po natin. Kaya nga ito po ay atin po laging bulay-bulayin at tulungan po tayo ng Holy Spirit. Kasi hindi naman po maramot ang Diyos sa pagpapahayag niya. Sabi nga po ng verse 19 to 21, sabi nga po dito, okay, kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, okay, at 27, sa Galatians chapter 5, verse 16, tapos 25, sa 25 ang sabi doon, babasahin ko muna yung 25, sabi dito, kung binibigyan tayo ng buhay, ng Espiritu, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. So, yun po ang sabi dito. Pero doon sa gawa ng laman, para po tayo ay dumating doon sa paghipo na balay Espiritu. Hindi makikaila ang mga gawa ng laman, pakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway, pagsaselos, pagkakagalit, at kasakiman, ayan, pagkampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay o paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaanan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Kahit hindi paliwanag. Diyos na ang nagsabi, hindi po ang tao. Kaya nga po ang Holy Spirit po, siya po ang author ng Bible. Hindi po nasulat ang Bible nang wala sa mga kinakasihan ng Holy Spirit. Kalawang Pedro chapter 2, Kalawang Pedro chapter 1, verse 20 to 22. Basahin po nyo, siya ang author ng salita ng Diyos. Walang nasulat na salita ng Diyos nang hindi sa pamagitan ng kinasihan niya ng salita ng Diyos. At walang makakapagpapaliwanag ng salita ng Diyos nang walang patnubay, anointing of Holy Spirit. Kaya lahat po tayo ay may pananagutan. Mula nang tanggapin si Jesus Christ, ikaw ay may karapatan ng mangaral. Matapos kang maligtas, ay karapatan mo ng mangaral. Maliban na lang kung hindi ka pa handa, kaya meron tatawag tayong discipleship. At ang discipleship po hindi forever. Lilibihin mo lang kung paano mo tinanggap si Jesus Christ, yung lesson at yung ugali ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Kasi ang disciple ay discipline. Paano ka makakaroon ng discipline? Kung ikaw ibabad sa salita ng Diyos, marabago ang buhay mo, marami kang malalaman sa ugali mo at sa pagkatao mo. Katulad ko, ang dami kong nakita sa salita ng Diyos na hindi ko po naman dapat pala ipamuhay. Dapat pala ito ang gawin ko. Yung paniniwala ko, na bago, dahil sinabasa ko ang Biblia. Kaya ngayon po, matapang akong nagsasabi sa inyo, totoo po ang Diyos. At ano man ang dumating sa akin na problema, hindi pa ako kaagad ay bumabaksak. Kasi po, merong salita ng Diyos na sumasapo sa akin. Hello? Yun po ang patnubay ng Holy Spirit. Hindi ka basta-basta naging emotional na kaagad ay napakadali natin magpasya sa isang bagay. Kaya napakalaga po yung Galatians chapter 5 verse 22. Ito po yung napakalaga rin. Sapagkat kung namumuhay tayo sa Espiritu, subalit ang bunga ng Espiritu ay kagalakan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pag-ipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito, sa mga ito. Mga kapatid, tandaan nyo, hindi yan mula sa inyo. May pag-ibig ka, pero ang pag-ibig na sa iyo, nagbabago. Lalo kung naggalit, nagbabago kagad. Hindi ka na gusto. Ganyan pala ugali mo, di ba? Pero ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos ay yung klase ng pag-ibig ng agape love. Merong pagtsatsaga, merong pagtanggap. Kahit nasasaktan siya, nandyan siya. Marunong siyang magmahal ng totoo. Ganun pa man, hindi nawawala taging kahinaan. Kahit lingkod ng Diyos, kahit si Moises, kahit si Abraham, kahit sinong lingkod ng Diyos sa Old Testament, nagkasala sila sa Diyos. Ang nakikita lang natin, si Haring David, bumaksak sa pangulan niya.
Pinapatay pa niya si Urias na asawa ni Bathsheba. Di ba? So, dalawang kasalanan. Tingnan nyo, si Haring David, pero sa kanya pa nagmula, pinarangalan pa hanggang New Testament. Sa kanya nagmula si Jesus Christ. Hello! Huwag niyong maliitin ang Diyos natin. Ang maliitin po natin sarili natin. Never na tumutok po tayo na ang Holy Spirit nakatutok sa preacher. Hindi kami mahalaga. Sa totoo lang, pwede kami lumubog dito. Pwede kami mamatay kaagad dito. Ang mahalaga po yung pinapangaral, si Jesus Christ. Yun po ang napakahalaga. Kaya mga kapatid, ito po ay papatnubayan tayo sa maayos na pamumuhay. Bakit po? Kasi ang Holy Spirit mismo ang kutulong sa atin. Kaya lang hindi tayo matulungan. Bakit po? Kasi lumalaban tayo. Bakit pa tayo lumalaban? Pag nasaktan ka, iisipin mo lagi yung nasaktan ka. Pag ikaw ay may galit, lagi mo binubulay ang galit. Di ba? Minsan merong ganyan eh. Kaya nga minsan, di ba? Kaya kung si Sister Remy, minsan po, nagkakaroon kami ng diskusyon eh. Opo. Pero sabi ko, kahit kami kakadiskusyon, mamaya magkatabi naman kami sa paghiga eh. Hindi kami naghiwalay. Hindi kagaya nung una, hindi pa ako manampalataya. Alam niyo, hindi pa ako manampalataya. Bagong kasal kami. Isa lang pinagtatrabaho namin, expo. Panggabi ko, pang-araw siya. Alam ko kung saan kami nakikita? Sa daanan. Ayun, ganyan. Pasok na ako. Tapos minsan, pag nakasabay kami kakain siya. Labas ako, kumain ka. Pagkatapos pagkain niya, pasok ako, sa ako kakain. Opo, kwento ko sa inyo, ito yung ulo niya, natutulog kami, ito ulo ko. Opo, ganun kami mag-aaway. Kaya sabi ko, kung di ako na-born again, nakahiwalay na kami dalawa. Totoo po yan, kasi iba kaisipan ko noon. Naman ako sa mga tsuhin ko, maraming asawa. Di ba? Hello? Kaya ko kinukwento ito, hindi para itaas ang sarili ko. Hindi po. Para parangalan ng Diyos. Kasi bandang huli, sabi nga dito, isinugo ang banal na Espiritu para parangalan ang Panginoon lamang. The Holy Spirit sent to glorify the Lord alone. Yan ang ministry ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga po yung patungkol sa Holy Spirit. Natuturoan tayo bakit ang gawain ng Holy Spirit, John chapter 14, verse 26. Pagdating ng patnubay, ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ng lahat ng bagay. Paano po yun? Pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, kahit wala nagtuturo sa iyo, meron kang mauunawaan. Kung mananalangin ka, hihingi ka ng karunungan sa Holy Spirit na nasa loob ng puso mo. Minsan nakakalimutan natin yan. Hindi ako tinuturoan ni Pastor, hindi ko maintindihan. Paano ko ba ito gagawin? Alam po ba niya mga kapatid, nung unang iglesia po, nung itatagang unang iglesia, 3,000 kaagad ang nakakilala at nagpabautismo. Wala pang Bible noon. Wala pong training. Pero ang sabi, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Ano ba yung tinuturo ng mga apostol? Yung kanilang karanasan kay Jesus Christ. Alam po ba niyo kung kailan na nasulat ang New Testament? Nung mamatay na po, malapit nang mamatay, yung iba namatay na ang mga apostol. Hello? Nung mamamatay na ang mga apostol, tsaka palang nasulat, malapit na silang mamatay, nasulat po ang New Testament. At nung pong tumatakbo na ang iglesia, tandaan po nyo, mga kapatid, nung panahon ng mga apostol, ang daming pagkakamali. Kaya nga po, ang Bible po ay husto sa lahat ng bagay. Kaya nga, halimbawa si Apostol Pablo sa Corinto, sabi nga niya, ang lahat na nangyari sa mga Israelita na ilalabas sa Ehipto, ay ito'y babala sa inyo na dinatnan ng huling panahon. Tayo po yun. Wag tayo magrereklamo, di ba? Dahil maraming namatay sa kanila, kinagat ng ahas, di ba? Ayun, nagpipista, uso ngayon ng pista. Anong pinagpipistahan? Di ba? Masama bang pista? May pista sa Bible. Kaya lang mga kapatid, kung mabasahin yung Bible, ang hirap, di ba? Pag naintindihan mo ito.
Kaya kailangan magbasa ka ng Bible. Napakahirap magturo, di ba? Kasi pag nagturo ka ng isang bagay na matitisura ng ibang tao, na hindi nagbabasa, mahirap. Pero kung nagtuturo ka ng maayos at kaya nga namimigay tayo ng Bible, kaya nga nanghingi ako dito ng Bible, may bibigyan akong Bible ngayon, bina-Bible study sa Plaridel. Kasi sabi ko, may Bible ka ba? Kasi ang concern ko, magbasa sila ng Bible. Tayo po ba may Bible? Tanongin mo sa sarili katabi mo, may Bible ka ba sa bahay? Sabihin niya, 2, 3. Ang tanong, binabasa ba natin? 3 nga Bible ko, Pastor. Merong King James, meron pong New King James Version, meron pa akong yung MMB, Mabuting Balita, meron pa akong Popular Version. Tanong. Doon nakakasira eh. Ang tanong, nagbabasa ba? Buti ba yung Bible may salita? Di ba? Kasi hindi nauubusan yun eh. Pag binuksan mo, nandiyan lagi yan eh. Hello? Hindi nawawala eh. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, wawala ang langit at lupa. Pero ang mga salita ko, hindi magkakabula. Hello? Kung nakikita nyo at narinig nyo ito, sa tinig ng Diyos mula kay Jesus Christ, kung minabasa nyo, warning po ito sa atin. Yun ang nangyayari po ngayon. Paghandaan po natin, malapit na ang tagulan. Anong gagawin ko, Pastor, sa tagulan? Siyempre, uulan. Bumabaha na sa atin. Noong nakaraan pong tagulan, ang balita sa Malolos, kalahati ng Malolos ay lumubog sa baha. Di ba? Hello? Nung may tutulong ko, Pastor, doon. Hello? Hindi mo naintindihan? Manalangin kayo. Di ba? Manalangin kayo para kayo hindi matiig ng tukso. Di ba? Magtagumpay kayo. Maitulak nyo yung mga kasamaan. Di ba sinabi ng Santiago, may sakit sa inyo? Tawagin ng matanda sa iglesia, yung mga leaders, panalangin siya. Sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang tanong, matuwid ba tayo? Amen. Nadumihan lang. Bakit? Naghari ang laman, hindi ang espiritu. Iyon po ang naging problema. Tandaan nyo, sinugo ang banal na espiritu. Verse, doon po sa ating teksto, mga kapatid, verse 16, chapter 16 ng John, chapter 16, verse 14. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Pararangalan niya ako. Kaya isinugo ng Diyos ang Holy Spirit. Ang ministry ng Holy Spirit, parangalan ang Diyos. Ngayon, nasa iyong Holy Spirit. Kaya nga, kasama ka na ngayon magpaparangal sa Diyos. Nakuha po nyo. Kung anong lumalabas sa iyo, kung anong ginagawa mo ngayon, iyan po, mo pinararangalan ang Diyos. Kasama ang Holy Spirit. Ang hirap, ang Holy Spirit kaparangal sa Diyos, ikaw naman sumisira ng karangalan ng Diyos. Pwede ba yun? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ni Santiago, chapter 3, ang dila, di ba? Sa dila, parang apo yan. Diyan lumalabas yung pagsisinungaling, paninirampuri, lahat. Di ba? Pero sabi nga ng Santiago, meron bang, yung dila, sabi nga katulad yan ng timon ng malaking barko. Nakita niyo napakalaking barko. Ang timon po niya, yun po nagmamanibela kung saan ililiko. Malaking barko. Yung mga bangka, aliliit lang po, yung bangka maliliit sa atin, ganyan lang po ang timon niya, ganyan kalaki. Di ba, naibabaling. Kaya din doon po yung ating dila. At ang sabi nga ng Santiago, hindi pwedeng sa dila nagdagaling ang papuri sa Diyos at malalait sa tao. Hindi pwede ang isang balon, makakakuha ka ng kalahati, matabang, kalahati, maalat. Nakasulat lang sa Bible. Checking natin, ano sinasabi ng Holy Spirit? Maging isa tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maging isa tayo. Na sumusunod sa Banal na Espiritu. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Kaya po napakahalaga po, ito po ang ating buhay ngayon, na kinabubuhay. Kasi darating po panahon na tayo po kuhanin ng Diyos. Ang tanong, habang ikaw ba'y nabubuhay sa mundong ito, naparangalan mo ba ang Diyos?
Hindi po mahirap kasi kasama mo ang Holy Spirit. At ang ministry ng Holy Spirit, parangalan ang Panginoon. Kaya nga, kung ikaw po ay hindi nagpasensya sa kapatid mo, hindi mo naparangalan ng Diyos. Kasi sinabi sa kanyang salita, Colossus chapter 3, magpasensyahan kayo kung kayo may nanakit sa bawat isa. Tingnan po nyo, kahit hindi paliwanag, napakasimple, nagawa ba natin? John chapter 15 verse 8, kung kayo namumunga ng sagana, mapaparangalan ng Ama. Eh po, napaparangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana. Sa gayon, mapapatunayang mga alagad ko kayo, sabi ni Jesus Christ. Ang pamumunga ng sagana ay yung pagkakaroon ng tamang relasyon. Andun na po tayo. Tamang relasyon. Tinanggap ko na si Jesus Christ sa aking puso. Ang tanong, nasaan na ang bunga? Ang bunga po na hinahanap sa atin ng Diyos ay yung po tayo ay nandoon na nanatili sa katotohanan kay Jesus Christ. Hindi tayo nagigiba ng kamalian. Pinapatubayan tayo sa maayos sa pamumuhay, sa kabanalan. At ngayon naintindihan natin na kailangan natin, may duty tayo, na kailangan parangalan natin ng Diyos sa pamagitan ng pakikisa natin sa Holy Spirit. Pero hanggang ngayon, naghahari po sa atin ang pagkakaiba at pagkakahiwa-hiwalay. Iyon po ang malaki pong magiging problema. Kaya nga po yung isang pong gawain na ginagawa po ngayon at nakakatuwa. Pinagsasama-sama ang malingkod ng Diyos para ipakita sa mga tao nakapaligid doon sa lugar na iyon na hindi magkakahiwalay ang mga anak ng Diyos. Bagamat makakaiba ang pangalan ng church. At isa lang ang layunin na isisigaw po ng bawat isa na parangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Kung ang sa buhay po natin ay wala po tayong pakialam o yung naging passive po tayo, hindi natin pinakikialaman kung ano may nasa paligid natin, basta ako nabubuhay, basta ako ganito, ganon. Hindi po yan marapat. Ang tao po dyan ay pagiging makasarili. Si Jesus Christ, kaya nga sabi nga, Kristiyano. Kung tinanggap mo si Jesus Christ, ang pagiging Kristiyano ay pagtanggap sa Kanya. At magiging totoo lamang yan kapag tayo'y nakatulad na ni Jesus Christ. Kahit dahan-dahan, kahit hindi biglaan. Marunong ka na bang umibig sa iyong kapwa? Marunong ka bang dumuma ng pangangailangan ng iyong kapwa? Hindi lang pera ang pangangailangan ng iyong kapwa. Kung may nakikita naghihirap, hindi pera kagad ang kailangan niya. Hello? Pag may sakit, hindi kailangan kagad niya ay kagalingan. Kailangan niya si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Ito naging tanong sa akin ng isang pastor. Pastor, sa iyong karanasan ba? Ang dami mo na panag-pray ka mo na namatay na, kinuha ni Lord. Paano bang ginagawa mo? Sabi ko, pinakikilala ko si Jesus Christ. At hindi ko pinapanalangin mamatay na siya. Kundi pinapanalangin ko ang biyaya ng Diyos. Pero yun mo masasabi ko sa inyo, kahit ano ang gawin natin, Diyos pa rin na masusunod. Yan ang Holy Spirit. Kung ano ang pasya niya. Pero siyempre, habang tayo nasa lupa, iisipin natin, hihilingin natin, puro positibo at magandang bagay. Pero hindi nangangulugan, nag-pray ka. Tapos ang nangyari ay pangit. Wala ka na sa Holy Spirit. Mana pa, unawain mo. Unawain po natin ang lahat ng bagay na iniisip natin. Kung di man masunod yan, tandaan nyo, nasa kamay ka ng Diyos. Yun po ang mapakalaga na dapat natin isipin. Tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po tayo magtatagumpay, mga kapatid. Ang pagtatagumpay, hindi yung marami ka nang alam, marami ka nang nagawa. Hindi po, kung ninatili ka na ang puso mo, ay malinis sa harapan ng Diyos. At ikaw ay naggamit na yung purpose ng God kung bakit ka naligtas. Nagawa po na ba natin? Meron bang isang kaluluwa na tayo po ay naakay na sa loob ng ating pagiging Kristiyano?
Meron na ba tayong pinag-pray na tao na makakilala sa Panginoon? At kung ikaw po ngayon na narito o nakikinig, hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ, ito po ang panahon. Lahat ang maririnig po natin kung hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ, wala po itong kapangyarihan sa atin. Ang Holy Spirit po ay gagawa sa buhay natin kung tatanggapin natin si Jesus Christ. Kaya kung ngayon po, hindi po niya tatanggap si Jesus Christ, ito po sabihin niyo, may klim pa na lang, sabihin niyo, Panginoong Hesus, kinikilala ko na ako'y makasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso. Pumasok ka po sa aking puso, patawarin mo po ako sa aking makasalanan. Bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan, isulat mo po sa akin ng buhay. At sa mga lahat ng narito, matagal na o baguhang tumanggap sa Panginoon, kung ikaw po haharap sa Diyos, hindi lang po sa araw nito. Actually, lagi tayong nasa harapan ng Diyos. Nagtatapat ka na ba sa Kanya? O hanggang ngayon po ay nagkukubli tayo kung sino tayo? Itaas po natin ang ating sarili sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Sabi po natin, Ama, sige po, ilapit natin ang ating sarili. Dahil ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay lagi nakahanda para tulungan po ang bawat isa sa atin. Sige po, Ama, inaalapit ko sa iyo ang aking sarili. Tulungan mo po ako, O Diyos. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan mo ako, O Diyos, na makalaya sa ganitong kalalagayan. Hallelujah. Ako na lang po ang manalangin. Ama, maraming salamat po. Dalahin ko po, Ama, na patuloy po, O Diyos. Lord, kami na tinawag mo, hindi lang po kami na narito ngayon sa loob nito, kundi lahat, O Diyos, na manampalataya mula sa buong Malolos, Bulacan, Luzon, Visayas, Mindanao, na ngayon po ay nagdidiwa, ngayon po ay sumasamba hanggang sa gawain sa maghapon. Panginoon, ipadamong po sa amin. Patuloy kang mangusap sa amin. Ipadamong mo sa amin ang iyong kapangyarihan, na ang iyong salita ay katotohanan. Bayaan mo na ang iyong pag-ibig ay manatili sa aming mga puso. Bayaan mo, O Diyos, na kami maggamit mo sa kabila ng mga bagay na tinanggap namin. Maggamit mo kami maging kasangkapan upang yung tinanggap namin ay may ipasa namin sa iba. At tulad ng sinasabi mo na umuwi kami sa patnubay ng Holy Espiritu, hindi gawain ng Banal na Espiritu na kami iligtas lamang. Sa totoo, Panginoon, sabi mo, paparangalan ka. Yan ang ministry ng Holy Spirit. At mapaparangalan lamang namin siya kasama ng Holy Spirit na nasa amin kung kami aayon sa gawain o ministeryo ng Banal na Espiritu Santo. Kaya, O Diyos, dalahin ko po sa buhay ng bawat isa, ikaw po ang mangusap. Kung ano po ang kanilang kalalagayan, Lord, ikaw po nakakaalam. Ang dalahin ko lang po, ituwid mo ang bawat isa. Lalo po sa panong ito na aming inaangkin, malapit ka nang dumating, O Diyos. Lord, sayang ang aming buhay kung hindi kami makakapaglingkod ng tama sa iyong harapan. Hindi kami makakasamba ng tama sa iyo at maparangalan na yung dakilang pangalan sa harap ng mga taong hindi kumikilala sa iyo, O Diyos, na lumalait hanggang ngayon ay tinatanggihan ang iyong salita. Ganun pa man, Panginoon, dalahin ko po ang mga taong nakakarinig ng iyong salita at inaabot ng mensahe, Panginoon. Lahat ng mensahe ng iyong mga anak sa maghapong ito, Lord, ang kapangyarihan ng iyong pagliligtas, ang iyong Banal na Espiritu ay inangkin ko, nakikilos, Panginoon, tulad ng iyong pangako. Dahil sa huling panahon, O Diyos, lahat kami ibibigyan mo ng pagkakataon para makapagbalik loob sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo upang kami ay maligtas sa huling paghuhukom. Ama, maraming salamat sa katotohanan ito. Dalahin ko po, Ama, ano po pangangailangan ng iyong anak, financially, materially, spiritually, O God. Lord, pagagalingin mo ang bawat isa, pagpapalain mo ang bawat isa, yung mga negosyo, yung mga hanap buhay, yung mga naghahanap ng papasukan ng trabaho, tulungan mo po, patuloy yung mga anak, samahan mo po. Ingatan mo po, O Diyos, ang mga estudyante mula po sa elementarya, high school, hanggang college, O God, hanggang sa pagkuha nila ng board exam, O God. Lord, andalahin ko po, samahan mo ang iyong mga anak. Samahan mo po kami, O Diyos. Ang mga magulang nagpapaaral na problema ngayon sa kanilang mga gastusin sa araw-araw, Panginoon, bigyan mo sila ng kapayapaan at malaking pananampalataya. Tulad ng sinabi mo, hindi mo kami iiwan, ipababayaman. Lord,
pagpapalain mo kami lahat sa araw nito. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyayang ito na aming tinanggap. Sa iyong mensahe, salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.